So, ang pag-aaralan po natin ngayon is about pamamagatan po natin manatili at magbago. Manatili at magbago. Sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin sa salita natin. Lahat naman po tayo o karamihan sa atin, mga naglilingkod na po sa ating Panginoon. Tama? Amen po ba? Lahat tayo nakakilala na sa ating tunay na Diyos. Amen? Taas nga po yung kamay kung kilala mo yung tunay mong Diyos. Wala yung iba tinagtaas. Ano ba yung Diyos na? Amen? Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas. Tama po? Binago na po tayo ng ating Panginoon. Tama? Ang tanong ko, nagbago na po ba tayo? May pagbabago na po ba sa buhay natin? Amen? Yung totoo po, nagbago na ba talaga yung buhay natin? Amen. Tanungin mo yung sarili mo, nagbago na ba talaga? Siyempre, makasagot yan, ikaw lang. Amen? Kahit sabihin mo sa katabi mo, nagbago na ako. Pero kung totoong nakakita ang pagbabago natin ng ating Diyos. Amen? Sinasabi natin, nagbago na ako, pero paglabas mo ng bahay, marites ka pa din. Amen? Nagbago ka lang, nag-level up na yung pagmamarites mo. Amen? Amen? Gusto ng Diyos na lumago po tayo. Amen? Gusto ng Diyos na kung paano mo siya nakilala, mas patuloy ka pang lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Gusto ni Kristo na lumakad tayo ayon sa paraang nararapat para sa Kanya. Amen? Pag sinabing paraang nararapat para sa Kanya, yun yung lalakad ka na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung naayon sa gusto mo. Tama? Parang pahina ng pahina yung amen natin. Parang ayaw yung lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Minsan po kasi kaya ang alam natin, kaya tayo naging Kristiyano, gusto ko maging Kristiyano para maligtas ako. Amen? Yun yung pumapasok sa isip ni iba. Gusto lang maging Kristiyano. Pero, ang totoo po, kaya tayo nakakilala sa ating Panginoon kasi meron tayong dapat gawin. Hindi lang para maligtas tayo. Amen? Hindi po doon magtatapos. Amen? Sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 6, di ba yung sabihan sa first verse po, sapagkat tinanggap na niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Mamuhay tayo ng paraang karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen. Yung dati nating mga maling gawain, siyempre dapat hindi na natin dapat gawin. Amen? Diba? Yung kinasanayan mo na sinasabi mo mga, ganito talaga ako eh. Pero kung di kalooban ng ating Panginoon, dapat mo natin baguhin. Amen? Katulad na sinabi ng nakaraan, hindi pwedeng yung paligid ang mag-a-adjust para sa iyo. Ang Lord mag-a-adjust para sa iyo. Hindi. Tayo po ang dapat magbago para mag-ayon sa kalooban ng ating Panginoon yung ginagawa natin. Amen? Gusto ng Diyos na lumugo tayo spiritually at maging matatag sa ating mga pananampalataya. Amen? Gusto niya na matupad yung plano niya para sa atin. Kasi, kaya po tayo nandito kasi may plano po ang Lord sa buhay po natin. Hindi ka nandyan dahil in-invite ka lang. O in-invite ka pero kaya ka nandyan, may purpose ang Lord para sa buhay. Amen? Di ba? Pwede namang nasa ibang simbahan ka o nasa bahay ka lang. Pero bakit ka nandito? Amen? Kasi may purpose ang Lord para sa buhay mo. Amen? At ayaw niya na bumalik ka dun sa dati mong pagkatao. Amen? Kasi nandito ka na eh. Nabago ka na. Ayaw ng Lord na bumalik ka pa sa dati at ayaw niya na mawala ka pa sa pagkakahawak niya. Amen? Yun yung gusto ng ating Panginoon. Pero, sa totoo po, aminin man natin na hindi, marami pa din ang nadadala ng kaaway at naibabalik dun sa dati. Tama? Yung tipong kunting paghikayat lang ng
kaaway, nandun na naman sa dati. Amen? So may kita mo, napakainit nung una. Pero bigla, eventually, bumabalik sa dati. Or, yung iba bumabalik sa dati. Or, yung iba ayaw talagang iwanan yung dati pagkatao. Amen? Kasi marami pa rin eh. Nakakilala sa Lord, alam mo na yung tama at mali. Yung mali mong ginagawa, ayaw mo pa rin kalimutan. Amen? Sabi nga po sa Galatians chapter 4, verse 8 hanggang 9, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tutuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong palipin sa mga yun? Amen. Diba? Kilala natin Diyos, kilala na tayo ng Diyos. Pero bakit minsan may pagkakataon na mas pinipili mo pa rin na bumalik dun sa dati? Kasi minsan mas conveniente pag nandun ka sa dati. Tama. Mas sanay ako rito mas gusto ko yung ginagawa ko Ang hirap kaya dyan, yung nagpa-process. Ang hirap kaya. Amen. Kaya mas ginugusto mo na lang bumalik sa dati. Diba? Hirap kaya, daming mini-memorize, tapos may defense pa. Hirap kaya. Pero kung gusto nating magkaroon ng kaligtasan, gusto nating magamit ang ating Panginoon, kailangan po natin paghirapan. Amen? Sabi nga, para makapasok ka sa karayang ng Diyos, para kang pumasok sa butas ng karayo. Ibig sabihin po, napakahirap. Napakaluwang yung daanan papunta sa kapahamakan, pero napakahirap na makapasok sa karayang ng Diyos. Pero yun po yung pagdadaanan natin para talaga totoo tayo. Totoo tayong magtagumpay. Amen? Marami tayong makikita sa paligid natin na magiging hadlang para mapaglikod tayo ng tama. Pero normal yun. Amen? Hindi po nakabase yung pananampalataya natin doon sa mga nakikita natin sa paligid natin. Kasi kung ibabase natin yung paningin natin, yung pananampalataya natin, kung saan man nakikita mo sa mga leaders mo, kapatid, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi po natin mararating yung dulo. Amen. Kasi tatandaan po natin, lahat tayo, mga tao lang. Mga leaders natin, tao yan, nagkakamali. Pag nagkamali yan, huwag mong gawing parang dahilan para tumigil ka. Amen? Bagkus magpatuloy tayo. Amen? Sabi nga, fix our eyes upon Jesus. Hindi doon sa leader. Amen? Diba? Para sa ating kaligtasan, sinasanay tayo ng Diyos. O mas gusto ng Diyos na lumago tayo at maging matatag na lingkod niya. Amen? Yun yung gusto ng Diyos, maging matatag ka. Kahit ano mapagdaanan natin. Yan. Ako nga, aminado po ako, yung mga nakaraan talaga may mabigat yung mga pinagdadaanan, pero hindi pwedeng tumigil. Amen? Kasi pag tumigil tayo, talunan na agad tayo. Amen? Yung point talaga na sinasabi ko, okay ba, napakahagod na. Pero hindi ko na pwedeng tumigil. Kasi yung lakas ang binibigay sa atin na lakas na meron tayo ngayon, galing pa rin yan sa ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpang maraming. Alam niyo po, yung plano ng Lord, hindi para sa ilang tao lang, hindi para sa mga leaders lang nandito dito, kundi yung plano ng Lord para po sa lahat sa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo. May plano ng Lord sa buhay mo. Amen. Yung plano niya, para dun sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Amen. Yun yung plano natin, Lord. Marami sa atin, pag tinanong ka, anong religion mo? Ay, born again ako. Madaling sabihin na born again na tayo. Amen. Madaling sabihin na Kristiyano ka, na mananampalataya ka. Pero, ikaw mismo sa sarili mo, na born again ka na ba? Yun yung tanong, hindi mo na itanong sa katabi mo, tanong mo na lang sa sarili mo, na born again na ba talaga ako? Nagbago na ba talaga ako? Amen? Kasi doon pa rin babalik yan eh. Kasi katulad yung sabi ko nila, pwede mo sabihin sa kausap mo, sa kaharap mo,
na born again ka. Pero ang tanong sa sarili mo, nagbago ka na ba talaga? Amen. Kasi po, ang pagbabago po, mahabang proseso. Amen. Minsan na tayo na born again, pero yung proseso mahaba. Amen. Pero dapat yung proseso nyo, sinusundan o ginagawa po natin. Amen. Diba katulad ng bata, o ng buntis, di ba? Pag nanganak, isang beses lang naman tayo ipanganak. Pero habang lumalaki tayo, hinuhubog tayo para maging tama o totoo yung pagkatao natin. So, ganun din po. Once na ipanganak tayo muli, nagbago tayo, kailangan mahubog po tayo bilang isang totoong mananampalataya ni Kristo. Amen. Sabi nga sa Colossus 2:7 sa second verse, magpakatatag kayo at patuloy ng lumago sa pagkakilala sa Kanya. Amen. So, hindi lang po natatapos doon sa nakilala natin ating Panginoon, born again na tayo, ligtas na tayo. Kasi kasabi, di ba, kung kikilalanin natin ang Diyos bilang hari at tagapagligtas, ligtas na tayo. Amen. Pero kailangan po natin magpakatatag. Kasi maaari, kung hindi tayo maging matatag, madali tayong mawindang, madali tayong madala ng mga pagsubok. Amen. Magpakatatag tayo at lubago yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Amen. Kasi marami sa atin, matagal ng lingkod ng ating Panginoon, matagal ng Kristiyano, matagal ng mananampalataya, pero hindi pa rin kilala yung buong pagkatao, yung totoong pagkatao ng ating Panginoon. Bakit siya napako sa cross? Amen? Diba ko, tagal ko rin naglilingkod, tagal ko na tumutugtog, pero nalaman ko lang talaga yung totoo. Nung nag-encounter ako, ibig sabihin, marami sa atin hindi pa alam o hindi pa kilala ang tunay na Diyos. Hindi natin alam ano yung mga ginawa niya para sa atin. Amen? Sabihin lang natin, tagal ko na Christian, 15 years na kayo. Pero ang tanong, para saan ba yung kurorang tinig na yan? Para saan ba yung pako? Naiintindihan mo natin, marami po eh. Nagsasabi dito, Colossus 2:7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kailangan natin mas kilalanin ang ating Panginoon. Amen. Kahit yung mga matagal ng pastors, matagal ng likod, alam niyo po, hindi po talaga natin lubusan nakikilala ang ating Panginoon. Marami pa po tayong dapat malaman. Kaya dapat tayo mas patuloy na mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katulad po ng halaman po na nasa paso, di ba? Hindi lang po basta dapat lumaki lang siya. Amen. Kasi pagka nabasag po yung paso, mamamatay na po yung halaman. Amen. Dapat nakatanim tayo, talagang rooted talaga, nakatanim tayo sa magandang lupa at magkaroon tayo ng ugat para maging matibay po tayo kahit daanan man po tayo ng bagyo. Amen. Kasi pag may nakita kayong puno ng nyug nakatanim sa paso, matibay po ba yun? Di ba hindi? Kailangan nakaugat ka talaga. Amen? Ulitin ko lang pa, Colossus 2, verse 6 hanggang 7. Sapagkat tinggap na niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung karapat-dapat na buhay para sa ating Panginoon? Yung ginagawa mo ba ngayon, karapat-dapat sa Panginoon? Diba? I-ano mo lang, evaluate lang po natin yung sarili natin. Yung ginagawa ko ba ngayon, karapat-dapat sa ating Panginoon? Amen. Kahit nagmi-ministry ka na, tanong, karapat-dapat ba sa ating Panginoon ginagawa? Amen? Kung hindi natin nakilala si Kristo, yan, hindi tayo makakapamuhay ng naayon sa Kanya. Amen? Kung hindi natin nakilala, hindi pinakilala si Lord sa buhay natin, hindi tayo mamumuhay ngayon ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ba, ito, alam niyo yung mindset, yung binubulong ni Satanas, yung sinasabi niya, di ba, madalas, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ko kaya gawin yan eh. Amen? Yung tipong, pag tinanong ka, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Ibig sabihin, sige nga, gawin mo to. Hindi pa ako sanay, hindi ko pa kaya. Amen. So yun yung mga binubulong ng kaaway po natin. Ang totoong lingkod po ng Diyos, naniniwala at nanampalataya na magagawa niya ang mga bagay-bagay na ipinapagawa sa Kanya ng Diyos. Amen?
Yung po ito yung totoong mananampalataya. Amen. Kasi napakahalaga po na lumago at tumatakbo tayo. Kasi po ang buhay ng isang mananampalataya hindi po madali. Amen. Sino naniniwala na hindi madali ang buhay ng mananampalataya? Amen. Marami po tayong pagdadaanan. Amen. Maraming pagsubok, maraming challenges. Yan. Sabi nga, kung mahina ng pananampalataya natin, baka sa isang pagsubok lang, umayaw na tayo. Iyoko na magsimba dyan. Amen. Tatrabaho na lang. Amen. Sabi sa word, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magkaroon tayo ng, pananampalataya at totoong pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga po, Sarah, sabi ito. Yung ginagawa po natin ngayon, pagpaprocess, yung pagkakasalita natin, Panginoon, wala po itong deadline. Wala po itong hanggang ganitong edad. Amen? Gagawin po natin ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. O hanggang sa mahihinga po tayo. Amen. Hindi natin pwede sabihin, uy, naka 20 years na ako. Next batch naman. Amen. Kasi habang nandito tayo sa lupa, wala pong katapusan yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung sa trabaho po, pag 60 ka na, pwede ka na mag-retire. May retirement fee ka na, may benefits ka na. Dito po, wala pong retirement dito. Ang retirement natin nandun pag nandun na tayo sa yaman. Amen. Kahit mang-edad ka na sobrang tanda, kung kaya mo pang maglingkod, ipaglingkod mo na. Hindi yung kung kailan di mo na kaya, tsaka mo sabihin, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, maglilingkod. Amen? Minsan ganun tayo gusto ko, Lord, isang pagkakataon pa, maglilingkod talaga ako sa inyo. Baguhin mo lang, pagalingin mo lang ako, ibalik mo yung dati. E baka pag binalik yung dati, bumalik ka rin sa dati. Amen? Kaya ngayon pa lang, may pagkakataon, gawin mo na. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo na kasi. Anong sagot? Ano sabi ng katabi nyo? Amen. Mga katulad, sabi ko na marami nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa ating Diyos, pero hindi pa rin iniiwan yung dating pagkatao. Yan. Aminin man po natin hindi. Sabi nga po sa John chapter 8, verse 11 hanggang 12. John 8:11 to 12. Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Diyan alam naman natin nagkakamali na, nagkakasala tayo. Amen? Makagawa tayo ng hindi tama kasi tao nga lang po tayo eh. Pero pag sabi nga rito, umuwi ka na at mula ngayon huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, yung ginagawa mo na hiningi mo ng tawad, huwag mo nang balik-balikan. Amen? Kasi minsan naging lisensya natin, lahat naman tayo nagkakasala. Oo nga, lahat tayo nagkakasala. Pero huwag mo nang ulit-ulitin. Yung alam mong mali, inuulit-ulit mo pa. Sabihin mo pa, hingi na lang uli ako ng tawad. Amen? So ang tanong, namumuhay ka pa ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon? Sabi nga sa verse 12, muli nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. Kung talagang sumusunod tayo sa ating Panginoon, hindi na tayo lalakad doon sa maling ginagawa, doon sa dati nating maling ginagawa. Amen. Hindi ka na doon sa na alam mong mali, pero ginagawa ko ba? Sabihin mo, ay may ginagawa naman ako para sa Lord. Amen. Kasi nga, alam ko natin ang mali ay mali sa ating Panginoon. Amen. Kumbaga hindi po natin makasuhulan ng Lord. Lord, gagawin mo na lang ito, basta ito, hayaan mo na lang dito. Hindi po pwede. Amen? Para makamtan po natin ang kaligtasan, yan, magsimula, umpisa na po natin baguhin yung mga dati nating mga kinagawian. Galatians
chapter 2, verse 16. Gayunman alam namin ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. At hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Amen. Kaya kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Minsan kung mali ang pagkaintindi natin, di ba? Nakalagay dito, ganun bang alam natin ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. May sabihin natin, ay hindi na lang pala ako susunod sa kautusan kasi hindi naman pala doon pinapawalang sala. Amen? Pero yun nga po kung nananampalataya ka kay Kristo, susunod ka sa pinapagawa niya. Amen? Kasi hindi po ka nananampalataya sa ating Panginoon kung hindi mo susundin ang mga utos ng ating Panginoon. Kasi tatandaan po natin, yung kapatawaran po, hindi po natin makikita kung saan-saan, kundi ang kapatawaran matatagpuan po natin sa ating tunay na Diyos. Amen? Kay Kristo lang natin matatagpuan ang tunay na kapatawaran na hinihiling o hihingin natin. Amen? So, ang pamumuhay natin, ayon sa kalooban ng Diyos, ay naglalayo sa atin dun sa mga dati natin ginagawa. Amen? Kaya nga tayo patuloy na lumalapit sa ating Panginoon para malayo tayo dun sa mga dati natin ginagawa. Kasi sabi, hindi ka pwedeng mamaka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at gumagawa ka rin nung karumal-dumal na ginagawa mo, nagawa ng masama. Amen? Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng, kailangan, sabi nga, kung magpapakabuti ka, magpakabuti ka. Kung magpapakasama ka, magpakasama ka na. Amen? Kasi dalawa lang ang pagpipilian natin sa langit o sa impyerno. Yun lang naman po. Wala naman pong purgatorio. Makakaala nyo may purgatorio pa. Na pagka namatay ka pag hindi ka masyado makasalanan, purgatorio muna. Doon ka pwede magbago. Di ba yun yung kinalakihan natin? Yun din naintindihan ko nun Kung hindi pa ako Kristiyano. Pag namatay ka raw, pag hindi ka masyado makasalanan, purgatorio ka. Yan, pwede ka pang magbago. Pagdadasa ka ng 70 abagino. Diba? Para maligtas ka. Amen. Ito po yung buhay po natin. Dito po nakasalalay. Dun sa gagawin natin kung maliligtas ka o hindi. Wala na po itong second chance. Amen? Kasi pag namatay tayo, pag-uhukom. Tama? Amen. Ano man yung pinanghawakan mo ngayon, marami ka pang pera ngayon, mayaman ka pa ngayon. Amen? Maleptospirosis ka lang, pag namatay ka, wala ka. Hindi mo madalala lahat na meron ka. Kaya ito yung pagkakataon, gawin mo yung para sa Lord. Amen? Nakaraan lang, kasama namin sa trabaho, helper. Hindi niya alam, bigla-bigla na lang sa dinideliveran niya. Yung pala, yung pinag-deliveran niya, may nakapalibot naman ng mga pulis. Kasi pusher pa. So, may mga anak siya, maliliit. Talagang naghahanap buhay naman siya na maayos. After niya magtrabaho sa warehouse, nakiki-deliver pa siya para lang kumita ng malaki. Pero hindi niya alam, yung pag-deliver niya, pusher, napapalibutan sila ng maraming pulis na mga nakasabihin niya. So, paglapit niya, pag-abot ng pera, nag-deliver siya. Pagbalik, pinusasan. Dahil helper lang, walang uniform, naka-chanelas. Kasi skinita yung mga ano. Yun, damay siya. Hanggang ngayon, nakakulong. So, hindi po talaga natin alam buhay natin. Tapos ang bulong-bulungan pa, dahil hindi na rin lang makita sa kulungan, sabi, pinatay na daw.
Kasi nakaraan lang, humihingi pa ng, fundraising pa humihingi pa ng ambagan sa trabaho, 50K hanggang 100K para ibigay sa polis para palayain. Hindi naman na-meet. Tapos ngayon, wala nang nangihingi. Pero ang bulong-bulungan, napatay na. Diba? Hindi natin lang buhay natin. Nakatayo ka lang, isang sulok, madadamay ka, diba? Ito yung pagkakataon na gawin na po natin. Yung pinapagawa ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung patuloy po tayong nalakad sa nais ng Diyos, mas maunawaan mo at makikilala mo ang totoong kasalanan. Amen. Kung wala ka sa Diyos, kung wala ka sa Diyos, o hilaw yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, minsan yung pagkakamali mo, i-justify mo. Amen. Pinipilit mong ipaglaban yung, hindi, ito nga ganyan. Pero alam mo naman, sa totoo mali. Amen? Sabi po, Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Malaya na tayo. Mga pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. Yan. Kaya huwag na tayo paalipin pang muli doon sa mga gawa ng tao. Nakalaya na po tayo. Huwag ka nang magpumilit pa. Ligtas ka na huwag ka nang magpumilit pang bumalik to sa dati. Amen? Diba? Dati hindi mo pa kilala ng Lord, pag may problema ka, feeling mo wala kang kakampi. Pero ngayon, pag may problema ka, alam mo may kakampi ka. May Diyos ka tutulong sa'yo. Amen. Sige po, palakpakan natin Lord. Pero nakakalungkot po, no? Dahil sa dami ng ginawa ng Lord sa buhay natin. Minsan nakakalungkot dahil kapalit ng ginawa ng Lord na pagmamahal sa atin, ginawang pag-ibig ng Lord sa atin, patuloy pa rin tayong gumagawa ng hindi tama sa Kanya. Tama po bang balik yun? Tama bang kapalit yun para sa ginawa ng Lord sa atin? Parang nakaka-guilty naman. Hindi parang, talagang nakaka-guilty. Ginawa na ng Lord yung lahat para sa iyo, pero patuloy ka pa rin gumagawa. Patuloy pa rin tayo gumagawa nang hindi ka lugod sa ating Panginoon. Katulad na sabi ko na, tao lang, patuloy tayo nagkakasala. Amen. Nasalaman pa po tayo. Hanggat nandito sa lupa, patuloy tayo magkakasala. Pero kung alam mo nang mali ang ginagawa mo, yun ang malaking pagkakamali. Amen. Kasi alam mo nang mali, ginagawa pa. Hebreo chapter 4 verse 12 hanggang 13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo mananagot. Amen. Diba? So salita ng Lord, minsan pinapatabahan niya ang tao ni Pastor. Grabe naman si Pastor. Ako yun yung salita ng ating Panginoon eh. Kung nasaktan ka, nasasaktan ka, yun yung salita ng ating Panginoon na talagang tumatagos sa puso. Amen. Kasi may ginagawa kang mali at hindi ka nasasaktan, matakot ka na. Amen. Sabi nga sa verse 13, kahit anong tago mo natin, gawin mo natin yung ginagawa na, sabihin natin na nagbago ka, pero sa totoo hindi naman. Sabi sa verse 13, walang makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Amen. Kahit anong tago mo, mag-isa ka sa kwarto, magkulong ka, sarado ka ng kahit patayin mo pa yung ilaw mo, alam ng Lord yung ginagawa. Amen. Alam naman natin, mahal tayo ng Lord. Tama. Kaya nga siya bumaba nagpapako sa cross. Mahal tayo ng Lord, pero hindi yung kasalanan ko natin. At pag di mo binitawan yung kasalanan niya, yan yung magdadala sa'yo sa kapamakan. Amen? Kasi ang Lord naman, di ba? Kaya nga siya napako dyan para sa ating lahat. Para magbago tayo. Amen.
Mahal tayo ng Lord, pero hindi yung pagkakasala o yung kasalanan patuloy yung ginagawa. Amen. Amen. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos, mas napapalapit tayo sa Kanya at nagkakaroon tayo ng pakikipag-usap o mapayipag-conversation sa ating Panginoon. Napapalapit tayo sa Kanya at napapalayo tayo sa gawa ng masama. Amen. Kaya nga po, yung salita ng Diyos napakahalagang papel po para sa kaligtasan po natin. Amen. Diba? Kasi salita ng Diyos, nung narinig natin, yun po yung dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Tama? Hindi ka naman nandito dahil in-invite ka lang, tapos after ng service may magkain. Hindi. Nandito ka dahil sa Ebanghelyo na narinig mo salita ng ating Panginoon. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa salita ng ating Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng bagong buhay. Amen. Ang salita ng Diyos, yun yung nagbabago sa buhay natin. At yung buhay natin, nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Yung bagong buhay po, yun po inaasam ng marami sa atin. Amen. Yun yung mga bagay na maka-Diyos. Kaya dapat tayo manampalataya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Yung salita po ng Diyos, hindi lang po para marinig po natin o paniwalaan lang. Kundi ito'y mapanatili natin, mapatatag at mapalago po natin. At lalo-lalo na, sundin po natin. Kasi hindi pwedeng marinig mo lang, nalaman mo lang, lalabas sa kabila. Kailangan natin sunod. Amen? 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Malapit na po tayo. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa ligong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So, may kapangyarihan po sa salita ng Diyos para magbago ng buhay natin, para itama yung mali nating gawain. Amen. Kaya dapat po, pahalagahan po natin ang salita natin, Panginoon. Pahalagahan natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Last verse po, Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ng hilig ng laman. Amen. Kasabi naman natin, mahina po yung laman natin. Yung flesh, nabubuhay pa tayo sa flesh. Amen. Kung nabubuhay ka sa flesh, diba kaya kung minsan, maraming iba hindi maintindihan, ano ba yung fasting? Ito po yung pinapahina yung katawan lupa natin at para pala kasi ang spiritual po natin. Kasi nature po na mas malakas ang flesh po natin. Kaya pinapahina natin ang flesh natin para palakasin ang spiritual. Kaya sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Amen. Hindi po yung patnubay ng buhay mo yung sarili mo. Yung kagustuhan mo. Hindi, ito yung alam ko tama. Hindi po pwede gano'n. Kasi sa mga desisyon mo natin, alam natin, madalas, feeling mo tama ka. Kahit mali, feeling mo tama. Pero kung susundin natin yung patnubay ng Espiritu ng ating Panginoon, alam mong nasa tama ka. Amen. May naintindihan po ba? Sige nga po, palakpakan natin natin. Ngayon nga po tayo po lahat tayo kayo ito ngayon. Sa oras na ito, hinihiling ko po na tayo pong lahat pumikit. Isipin po natin yung mga bagay
na patuloy pa natin ginagawa sa ating Panginoon, hindi tama. O yung buhay mo ngayon, alam mong hindi tama, isipin, Lord, tulungan mo ako na matakasan yung buhay na patuloy kong pinanghawakan, Panginoon. Panginoon, alam ko na bawat siya sa amin, Panginoon, meron pa rin pinanghahawakan na maling mga gawain, Panginoon. Maling gawin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Hindi po namin kaya kung kami lang, Panginoon. Hinihiling namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, na baguhin kami totally, Panginoon, ng buong buo. Panginoon, alam ko po ng bawat isa sa amin ay alam kung ano tama at mali. At kung naiintindihan mo, kapatid, ngayong oras ito, kung ano yung tama at ano yung mali, sa oras ito, bitawan mo na yung mga mali. Panginoon, sa oras ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami ay baguhin mo, Panginoon, upang makalakad kami sa paraang nararapat sa inyo, Panginoon. Panginoon, marami po kami mga pagkakamali, marami kami mga pagkukulang. Kaya sa oras ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Panginoon, di namin kaya, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kayo po ang aming Panginoon, kaya mong gawin lahat para sa amin. Panginoon, nilalapit namin ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, na pinanghahawakan pa rin gawa ng masama, Panginoon. Panginoon, sa oras ito, Panginoon, i-release niyo po ito sa puso, sa isip ng bawat isa, Panginoon. Palitan niyo po ito ng bagong puso, ng malinis na puso, Panginoon. Palitan niyo po ito ng totoo at tamang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, lahat kami, Panginoon, marami kami mga pagkakamali. Marami kami mga pagkukulang. Marami kami mga bagay, mga decisions, Panginoon, na kahit alam naming mali, Panginoon, patuloy namin ginagawa, Panginoon. Kaya sa oras ito, Panginoon, hinihiling namin, kahit masakit, Panginoon, baguhin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Ano mong mga kalagayan namin, Panginoon, hinihiling namin, at ito'y nilalapit namin sa inyo, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Panginoon, wala ulo hanggang talapakan, hinihiling po namin, Panginoon, kalinisan, sa mamagitan ng banal na dugo ni Jesus, Panginoon. Linisin niyo po bawat isa sa amin. Mula ulo hanggang talampakan, huwag ka na pong magtira, Panginoon. Panginoon, yung mga matagal na namin pinangahawakan, matagal na namin hindi kayang bitawan, Panginoon. Panginoon, hindi namin ito kaya. Kayo lang po ang makakagawa nito, Panginoon. Kaya sa oras ito, patuloy, nagsusumamo at lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kalinisan, Panginoon, ng puso, ng isipan, ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, yung buhay namin, Panginoon, nais namin paglingkod sa inyo ng tama, Panginoon. Kaya namang mga hindi tama, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, naniniwala at nananampalataya po, Panginoon, nakikilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mahal mo kami, pero hindi ang mga mali namin gawain. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Kristo na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon,
upang patuloy kaming makapabuhay na naayon sa inyong kalooban. Panginoon, salamat sa biyaya ng pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga leaders namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit para maging gabay sa mga mananampalataya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa kanilang pagpapagamit sa inyo, Panginoon. Sa mga pastors namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa paghahayag ng iyong kadakilaan, Panginoon. Sa mga leaders na patuloy na nagpapagal, Panginoon, nagpapagamit sa inyo, Panginoon, nang walang kapalit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin po, Panginoon, lahat kami na nakarinig ng salita ngayong oras ito, Panginoon. Lahat ng aming manarinig ay manatili sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. At mag-ugat ito sa aming puso, Panginoon, upang magamit namin, Panginoon, habang kami nabubuhay, habang kami naglilingkod sa inyo. Amang banal, maraming salamat. Maraming salamat sa kabutihan, sa kadakilaan na patuloy mong pinapakita sa amin. Panginoon, sa inyo po ang papuri at pagsambit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.